Maayong buntag simbalay. No, i-greet sa nimong tapad og good morning igsoon. Sa imong wala, no, sa imong tuig na siya nga good morning, smiley siya. No, kana imong pinaka the best nga smile ihatag sa iya. No, I tell you, no, ang imong smile no makapa-encourage no sa uban. No, i-greet siya, good morning, kamusta ka? So magibuhat ni Lord sa imong karon nga week. Sa imong likod na pod. No, maybe nakakay kauban di nga first timer. No, sa mga first timer, we welcome you. No, muna among ginatawag nga simbalay, muna among ginatawag nga no, simba barangay kung baga, no, kung namo diya sa barangay, no, amo ang ginabot diri is nagasimba mi kay Lord, no, naa sa mga balay. No, I believe, no, ingon sa Bible, no, where 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of them. I believe, no, I don't know pila mo kabuk diya, but as long as kita nagtapok ta diri magsimba sa Ginoo, I tell you si Lord nagauban. Yun ang importante, ang presensya ni Lord nga nagauban ka nato, no, na ay pagsimba, na ay pagpasalamat, na ay pag-awit dito sa iya. Amen. So sige, akong gihangyo ang tanan nga mutindog. No, sige. No, before ta moadto sa atong worship, no, in the book of Acts chapter 2 verse 25 sa NIV nga version, ingon siya dari, David said about him, no, muna nga time nga si Peter nag-iistorya siya sa mga tao nga nakurat sila, uy, noon sa man ni sila, no, nag-speak in tongues na ang mga nasa upper room, tingala sila. But this time, si Peter, nag-istorya siya. Ingon siya dari, David said about him, I saw the Lord always before me. Amen? Because He is at my right hand, I will not be shaken. Inay mong kaugalingon, I will not be shaken. Now, verse 26, therefore my heart is glad. Nagisa may malipayon karon, no? And my tongue rejoices. No? Naagi kalipay, naay joy. Oh, my body also rests in hope. No, ang mga tao nga naa sa presensya ni Lord, I tell you, no, di sila kahimutang tungod. Dili nila masabot ang presence ni Lord. Verse 27, because you will not abandon me. Amen? Na I tell you, Ikson, no, maybe na ay mga tao nga gi-betray ka, gi-abandon ka, but ingon si Lord, ingon si David diri, but you, wala lain ko dili si Lord, but you, Lord, will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. Verse 28, you have made me known to the paths of life. You will fill me with joy in your presence. I believe, no? I believe kita tanan naata karon sa presence of Lord. I tell you, so no, whatever challenges nga imo ang atubang karon, I tell you, isimba lang na sa Ginoo. Napasalamat sa Ginoo ana. Kaya nga no, I believe ginadala ka ni Lord sa lahi na pud nga level. Namo na nga imong kagahapon kalimtan na to, pasalamat na lang si Lord ato. Namo na nga karon no, wala tay lain buhaton atong simbahon si Lord. Amen ba? Sige, come on, let's raise our hands to Him today and wherever you are. Now just give thanks to the Lord, for He is God in our lives. Now the Bible says, enter His gates with thanksgiving and by faith. Now the Bible says, now those who worship Him in spirit and in truth, now atanan nga nagasimba sa atong Ginoo sa spirito, sa pagtuo ngadto kaniya, now muna ang pagsimba nga ginapangita sa atong Ama. Amen? Hallelujah. Come on, wherever you are, just give your praise. Na imo the best yung pagsimba diya sa Ginoo. Hallelujah. And Lord, ni ami karon Ginoo, Lord God. Lord, daghang salamat Ginoong Jesus, Lord God, for what you've done. Lord, for what you've done, Lord God, 2,000 years ago. Lord, ikaw namatay na buhi para kanamo. And Lord, ni ami karon, Lord God, Lord, na ami aning opportunity nga pagsimba diya kanimo. Salamat kay Ginoong Jesus, Lord God, sa imong banal na dugo. And Lord, that your blood, Lord God, paid for us. Salamat kayo. And Father, we worship you because of what you've done, Jesus, in our lives. And Lord, we have these acts in your presence, Lord. Hallelujah. Come on, wherever you are, just welcome the Holy Spirit. Hallelujah, Lord God, we worship you. Lord, amo kang gisimba, Ginoong Jesus. Worship God. Oh, salamat Diyos.
sa nabatunan. Ang akong puso gilukso-lukso ug gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwara-wara ug gipakpak-pakpak sa kagawas sa nabatunan. Ang akong puso gilukso-lukso ug gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwara-wara ug gipakpak-pakpak sa kagawas sa nabatunan. Sa imong presensya kagawasan. Hallelujah! Ang akong puso gilukso-lukso ug gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwara-wara ug gipakpak-pakpak sa kagawasan. Ang akong puso gilukso-lukso ug gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwara-wara ug gipakpak-pakpak sa kagawasan nabatunan. Sa imong presensya akong kagawasan. Sa imong presensya kagawasan. Sa imong presensya kagawasan. Mas give me back that, my friend. Hallelujah, Lord. Salamat Ginoong Jesus. Lord, kami, Lord God, naluwas, Ginoo, tungod sa imong gibuhat, Lord. Lord, amo ang gipasalamatan karon, Ginoo. And Lord, Holy Spirit, Lord God, amo kang gi-recognize, Lord, sa mga matag simbalay karon. And Lord God, and in your presence, Lord, there is worship. Hallelujah, Lord God, salamat kayo. Lord, salamat sa imong gugma, Ginoong Jesus. Ama, salamat sa imong gugma. And Lord, amo kang gisimba, Lord, kay ikaw ray angayan. Hallelujah, Lord God, we worship you. Come on, wherever you are. Nasimbahay si Lord, I know, maayo si Lord. But simbahay siya sa iyang pagkasiya. Hallelujah, Amahan, salamat kayo. Salamat sa imong grasya, Ginoong Jesus. Salamat sa imong grasya, Lord. We worship you. Walayan, Lord, walayan ka. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan kalwatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha, ang iyong mukha. Hawiin mo, Diyos, hawiin mo ang
Pasasalamat ay sa'yo. Ina siya. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y kamanawitan natin siya lagi. Oh, lagi lang. Oh, Diyos, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw, oh, lagi Diyos. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Oh, Jesus. Oh, salamat Diyos. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Lord, amo kang isimba, Ginoong Jesus. Eh, la, 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 la. Oh, simbahon ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, lagi kang pupurihin. Yes, Lord. Nadangalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw, oh, lagi Diyos. Lagi kang oh, salamat Diyos. Tatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y, oh, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Let's worship me today. Lord, you are worthy of our praise, God. Come on, wherever you are, you deserve our praise today. Oh, simbahon ka. Oh, simbahon ka. Oh, simbahon ka, Diyos. Hallelujah, Lord. We worship you. You are worthy, Lord. Oh, alalahan, Ginoong Jesus, ikaw lang. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw lang, ikaw. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw.
Come on, I want you to raise up your hands to the Lord. Kamong nasa inyong simbalay, just you and the Lord karon. I want you to express your personal na pasalamat sa Lord using your own words for all the goodness kaya gipakita sa imo yang imong kinabuhi. Kanang makasimba ka nga, Lord, ikaw gyud Ginoo gyud ka sa akong kinabuhi. I don't know what you've been through this week. I don't know kung sa imo mga experiences. But I want you to know, uncertain man ang nasa imong palibot, but the Lord will always be the same. Yesterday, today, and forever, He is still God. And as long as si Lord magpabilin siya nga faithful sa imong kinabuhi, you will always find that hope in Him. And you will always end up praising His holy name. Kaya come on, karon diya sa imuhang plastar. Just you and the Lord. I know na kay tapad sa simbalay, asa magkakaroon ng big gatherings man mo. But in your heart, in faith, I want you to picture out the presence of God in front of you. Receiving your praise and your worship as you sing this song that Lord, ikaw talaga ang tunay na Diyos sa God. Ikaw, tunay na Diyos. Come on, sing to Him. Ikaw lang, ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw, ikaw, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala. O sa'yo, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, O God. In Hebrews chapter 5, verse 7, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. No, even Jesus, the Son of God, prays to the Father because He knows that help comes from the Father alone. Kaya karon nga morning, I don't know what your condition is, but one thing that I believe, prayer is very powerful. Kaya if you have a partner diya sa imong tapad sa simbalay, can you grab that person? And I want you to declare blessing sa matag usa. I want you to pray for one another. You can ask him or her o igsoon sa imong gusto iampo nako sa imo ha. And Jesus says in His word, whatever you ask for in prayer, believe that you have it and it will be yours. Amen ba? Come on, I want you to start praying. Father, salamat kayo. Lord, thank you for your presence this morning. Thank you, Lord God, for receiving our praise, Lord. Salamat kayo kay matinudaanon ka sa mong kinabuhi. And Lord, thank you for your word that reminded us that, Lord, walay prayer nga dili nimo tubagon o dili madunggan. That, Lord God, every cry sa mga kasing-kasing nga gina-utter sa mga igsuon karon diya sila mga kasimbalayan, sila mga balay. Lord, dadunggan nimo every cry out, every desires, every plea. And I declare and decree, Lord God, that those things that they've been crying out, it will be
granted in their lives according to your purpose and your will. And Father, this prayer is sealed by the blood of Jesus. Anybody here sa Simbalay asking for healing, Lord God, praying for healing and deliverance from physical sickness, I speak life to that person. I speak restoration to that body. I speak healing to that life. And I pray, Father, Lord, by the blood of Jesus from the wounded body, let your miracle flow ang kinabuhi. To everyone who believes in your word, to everyone that believes in you, Jesus, according to your word, Lord God, as they live by faith, so it be sa ilahang mga kinabuhi. Let thy kingdom come. Let thy will be done on earth as it is in heaven. On that life as it is in heaven. Salamat, Ginoo. I declare your blessing sa matag pamilya nga nag-host sa mga Simbalay, Lord. Everyone nga nagadalag bisita, nag-invite to listen to your word, to praise you this morning, I declare blessing to them in the name of Jesus. And we pray and declare that everything that we receive, Lord God, today, Lord God, nagid mi portion. Tanan mong madunggan, O Lord, nagid mi portion. Holy Spirit, we recognize you sa among mga taliwala. We recognize your Lordship. We recognize you, O God, your very presence. Without you, we are nothing, O God. Salamat, Holy Spirit. Father, be praised, be glorified. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Mayong buntag. No? Ismaili imuhang tapad sa Simbalay. Ignacia, blessed kaayo ko kay naa ka. No? Siguro naamo diya karon gi-invite mo sa usa ka balay tapos giignan mo pag-invite adto ta magsimba ta sa Ginoo and you're expecting for a big building na ay mga crowds and then pag-abot ninyo diya siguro tulura mo 5 duhara mo kabuk. No, I want you to know the crowd doesn't matter. No, pwede ka na sa crowd kunuhay nga nag-appeal sa pagsimba, but as long as wala imong heart, wala gyapon kay portion makuha sa Lord. But if nakadi karon duwa lang mo, tulo lang mo, pipila lang mo, 5 kabuk mo, di ba? 20 na pulo, no? According to the word of the Lord, 2 or 3 gathered in my name, I will be in the midst of them. No? That's faithful. That's the faithfulness of God nga atohang gina-enjoy. No, for the past weeks, grabe ang ginahimo sa Lord sa Ecclesia. Grabe ang mga message, grabe ang mga confirmations, grabe ang mga gipang-express gyud ni Lord sa iyang word sa matag kinabuhi nga naminaw ang naka-receive. No, gikan ta sa Ketkay, and then last week Pastor Ian shared about staying sharp and being sharp, no? So dapat hait ka, idan imong tapad, dapat hait yug ka. No? Kay kung ang usa ka kutsilyo dili siya hait, bisag ahos di gina niya mapikas. Pero pag hait ka, wagid buhay problema. Bisan pag unsa ka gahi nga karne na diha, bisag tiguwang pa ng kabaw imong giihaw, as long as hait kaya na niya pikason, no? So our life is designed to be sharp. Munang gigiwali ni Pastor Ian, so that ang atuhang pagka-sharp mahimot ang effective when it comes sa atong calling, when it comes sa pag-serve nato sa atong purpose nga gitawag ni Lord, nga gibutang ni Lord sa atuhang life, no? We need to be sharp sa atong calling, sa atong pag-alagad sa iya, no? Because our akaning gitawag ang atong pagtagad sa Ginoo is dili lang taman niya inailhan nato siya nga Lord and Savior. Because kung ang word sa Lord, ang word mismo sa Romans nagiingon that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, I want you to know that word Lord. It means master. It means that you are under His domain. You are under His control. No? Kaya when we are sharp sa pag-alagad sa Ginoo, pag-ila na to kay Lord, that must not, dili siya dapat mo remain lang sa pag-ila, but mo transition kita sa pag-ila hantod sa pag-alagad. I-serve nimo siya.
unsay makapalipay sa master, imo siyang buhaton. That's what akong nasabtan about being sharp sa atong pag-alagad. And another thing that nagrema kayo sa kuha is being actively involving. No? By actively involving, you are protecting yourself. Ako, personally, if dili lang ko actively involving in the ministry, sa movement, sa mga cells, sa process, sa discipleship, I don't know, unsay dangatan sa akong kinabuhi. Kasi ako, unas tanan, kung unsay makalingaw, muna akong gustong buhaton. No. But the time nga na ako diri, nadakpan ko sa Lord, na ay dako nga shift na itabo sa akong life. Na order ang akong life. And when I started to become actively involving, nakita po na ako how God used me, how God formed me, how God entrusted me a family, a wife, and 4 kids. No, gitagahaan ko yung mga disciples nga atimanon. So, diyan ako nakita how God is able to form somebody from nothing to something. And I believe that there is more nga ako pang ma-experience because God is faithful. According to His Word, He who began a good work in you is faithful to complete it. Kaya ikaw, kung na'y ginasugdan si Lord sa imoa, the Lord will always be faithful and He will continue until it is done sa pagbalik ni Lord. Amen ba? No? So, kung tanaw ni mo, the focus sa message nga ako ang nasabtan gid last week is that para gyud nga kita makaalagad sa Ginoo pag-ayo. Para gid nga kita mabuhat nato unsa gid ang gustong intention ni Lord sa atohang life. Kaya as I was pondering about Lord, unsa man gid ang pinaka-basic nimong intention sa among life, basic to advance, simply turo ra gid kabutang. No, akong nasabtan personally in connection sa akong revelation sa last week nga message ni Pastor Ian. Number 1, nga ikaw ma-connect kay Lord. Because kung ikaw dili ka connected kay Lord, ambot unsay imong kinabuhi. Di ka luwas, magpabilin ka sa sala, dili ka conscious that you are going to hell. Ay kaduha, nga ikaw mutubo ka kay Lord. Dili lang ka magpabilin nga connected, nga ma-connect, but mutubo ka, mo grow. Kaya kung ang usa ka liso, potential siyang liso, nga mahimo siyang lasang, mahimo siyang kahoy, pag if dili siya ma-connect sa yuta, dili gina siya mo grow kasi wala sa sayang atmosphere. Always nato na ginadungog permente, nga atmosphere is very important. Ang atmosphere nato naa diri sa land, kinahanglan tag hangin, kinahanglan tag oxygen. Ang atmosphere sa isda naa sa tubig. Munang na sila mga hasang. Tanawan ni mong tapad ba sinanay hasang. Di ba? Dili siya mabuhig wala siya sa tubig. So same, a person that is not in the atmosphere of God, magpabilin siyang person nga patay, dying. So kita nga na-connect sa Lord, we have this atmosphere. It is the presence of God. And since naata sa presence of God, nataani nga atmosphere, na ipamaagi si Lord, that we will start to grow and keep on growing and growing from glory to glory to glory. And the third thing na sabta nako personally, that God, kung unsa iyang gustong ipahimo sa ato, nga ikaw gyud ug ako, masugo pud niya, nga ang uban, makonect og mutubo diha sa iya. It's just the basic cycle but the most valuable cycles nga imong pwedeng mahimo sa imong life. Makonect ka, mutubo ka, mulid ka sa uban nga mo connect og mutubo. Ug ang uban nga mo connect og mutubo, mo connect pud sa uban. Domino, tuyok-tuyok. Mura ni nga tuyok nga naipaingnan. Amen ba? No? Kaya when Pastor Ian, gignan ko na ngayon, ikaw mag-share sa Sunday, igoragi ko nag-reply nga, yes, Pastor, maminaw ko. And as I was pondering, simple lang ang gina-reveal ni Lord nga message for me to share. And I pray that the Lord will help me. Indeed, He will help me. No, it is about maximizing myself in the Lord. Amen ba? Ignan mong tapad, I will maximize myself in the Lord. No. Nganong maximize man? It means ang fullness imong mahimo. Ang imuhang pagkaikaw nga gidesign sa Lord imong ma-unleash. Kasi ako as I'm handling the network karon nga time, daghan ko mga disciples
na uban o currently kauban pagidyapon ako silang gina-build up nako sila diya sa Ginoo. Naapod ko yung mga na uban sa una sa network na wala na pud sila ron. And sige ko pangutanang anong inani. Anong wala na sila karon. As I look back, the reason nga nung nangawala sila, it's because na ay mga nanghihimo nga dili maayo tubangan sa Ginoo. Some nakasala, some nagbalik silang daang pagkatao. Ang uban naburingan. Wala ni gawas ang potential. Kasi wala sila nagpaporma. Ana ra magyud na. Ang uban nisabay lang tungod kay namilagrohan. Na bless, pagka-bless nangawala. Ang uban pod tungod sa kadagko sa problema nga diskurahi nangawala si Lord pagibasol. So daghan kaayong factor nga ako hang nakita na witness on why. And one thing for sure, circumstances nga moabot sa imoa is dili nimo na makontrol. But how you manage the circumstances, it can be controlled. By how you respond, by how you deal, unsa man nimo sa pagdeal according sa imong strength, according sa word ni Lord, according sa wisdom nga ihatag ni Lord sa imuha, no? Di man na nimo sila dili ka kabalo kinsay mo abot nga mga challenges unya ugma sunod adlaw, but makontrol nimo siya. Og ang imo ang pagkontrol mo ay mag-identify whether it will stay long or it will stop. No? That's why sige kog ponder sa Lord, maximizing. How can I maximize myself? Nga limitado man ko una. Ako personally, I'm preaching to myself. Di ba? How can I maximize myself? Nga una sa tanan, I am not good in life. Saligra ko sa grasya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kaya gisumpayan ako siya, maximizing myself in the Lord. Diya ko sa Ginoo magtudo. As experience, dili ko effective sa gawas, dili ko effective corporately, academically, I'm not effective, kaya mobawi ko diri sa Ginoo. Amen ba? Kaya kamo nga nagtuo mo, wala naging pag-asa sa kinabuhi, daghan na ta, diya ta sa Lord mobawi, kay Lord siguradong na future. Amen? No? I want you to read Ephesians chapter 3, verse 20. New King James. Ingon siya dire, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worked in us. No? Kinsay kinag-ingon ani si Paul, gignan niya, simbao nato ang nag-inusara siya nga able, kaya, ignan nimong tapad, kaya kayo ni Lord, naay kakayahan si Lord. Ang iyang kakayahan is dili pareha sa imong kakayahan. Kaya in the book of Isaiah, digiyon siya, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Kanang imong pinaka-the best nga imong hunahuna, kanang imong pinaka-the best nga pamaagi, sus, layo ra na sa ako eh. Even sa New Testament, sa mga writings ni Paul, that ang righteousness sa usa ka tao is considered as rags sa tubangan sa Ginoo. Now sige, can you equate God ana ang kabahin? Now, ani nga verse, to Him who is able, not just able, but exceedingly abundantly. Kung unsay nasi mo unahuna, beyond what you think or imagine. Kana pa lang daan, I can say that I can easily maximize myself. Kaya nako mo padako sa kong spread. Ngano man, dili man din ako. Kaya ang sumpay manggod, according to the power that works in us. Dili siya according to your ability, according to your degree, according to your influence, according to your salary. No! According to the power that is at work in me. Okay, it's not about me, it's about the Lord that I can maximize myself. Ato ng tagsa-tagsahon, Ephesians chapter 1 verse 3. I'm just laying foundation before ko mag-adto sa ako hang why. Diba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has
blessed, ignan mo tapad, blessed with ED, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kaganina sa 3 verse 20, according to the power that is at work within us, and this time sa 1 verse 3, sa giingon niya, every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ang iyang gigamit nga word is blessed be, no? Blessed be the God and Father for our Lord Jesus, who has blessed us. Wala sa dayon, who will bless us. Wala sa dayon nga, who blessed us now. Wala sa dayon, who will bless us tomorrow. But sa gigon niya, kagahapon. Kagahapon pa lang, gipanalanginan na ka ni Lord. Kaya, usas ako mga disciple, giignan ako siya, kung ang imong inampuan sa Ginoo, hinaot, unta. Pas hindi ta pare Ginoo. Ang Ginoo nako nagpanalangin na sa ako, munang namatay si Jesus sa cross. Tanan tunglog gipatay sa cross. Tanan kaayuhan gipakamatyan sa cross. Tanan ka pobrehon gipakamatyan sa cross. Tapos karon panahon na mo, ingo pag Ginoo i-bless ko. Dugay na kang i-bless ni Lord. Di ba? When you receive Jesus in your heart, wala ka nakadawat og 1,000 sa imong pitaka lang. You receive the source of everything. You receive the source of life. You receive the source of all resources nga pwede nimong hisgutan. That is what you have. Amen ba? Kaya, dili lisod nga mo pa lago nako ang akong kaugalingon diha sa iyahang presensya. Tanawa ganiyon sa gigon niya, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. In the heavenly places. Tanawa on sa prayer ni Jesus, Matthew chapter 6 verse 10. Si Jesus mismo nagtudlo, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Ang prayer ni Jesus, dili hangyo. It's just a call out to the Father. Ang iyang prayer is recognition, a call out to the Father. Our Father in heaven, hallowed be thy name. I-worship na mo imong name, Lord. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya pag abot sa Ephesians chapter 1 verse 3, loud and clear, tanan panalangin nga gi-install ni Lord sa imuha sa kalangitan, ikaw na lang gipaabot para ma-materialize na. Ignan mong tapad, anong ginagawa mo? Di ba? Kaya how can I maximize or why can I maximize myself? Nganong magka-maximize magigo sa akong kaugalingon? Nganong ma-unleash magida ko akong potential sa Lord? Nganong ako maging mapalawak akong kinabuhi diya sa presensya sa Lord? Ngano man gyud? Wala man ganing ko nakapalakwak dali sa eskwelahan, bagsak man ganing ko, gamay man gani akong grado, mosulod naman lang ganing ko, arong kaloyan ko sa maestra, tapos karon magpalawak ko sa akong kaugalingon? How come? Wa pa man gani ko trabaho, gibuhi pa man gani ko sa akong mama. Di ba? No, I can maximize myself. Kabalo ka, wala na kay mahimo ana, kana imong kahimtang karon, kanang bagsak-bagsak nimo, wala kay nada karon, wala na kay mahimo because those are just product of your past. But you can change your future starting today. Di ba? Kay why can I maximize? Number 1, simply lang, you have the very nature of God. Na ang nature ni Lord sa ako. How come? Naaba din na sa Bible. Diya na din na maglalis. Diba? Genesis chapter 1 verse 26. Check it out. Then God said, let us make mankind in our own image and likeness. Unsang giingon ni Lord? Let us make mankind in our own image and likeness. Dili na sa literal nga dagway, kay kung dagway pa lang na, daghan kinahon si Lord. Lain-lain utag na, tanawon na mo tapat parebong naong anak. No? But it is the attributes, the character,
The being of God. Oh. Kaya ingon si Lord, maghimo tagtao. Himuon ako ni si, siya ito yung ngalan dere. Himuon ako ni si Joyce. Nga maparya sa ako. Himuon ako si Dave. Himuon ako si Jidel. Maparya sa ako. Unsa day ko? Diba? I have the nature of a creator. I have the nature of an innovator. I have the nature of somebody who can create nothing to something. No? Ay iyo siya according to the image and the likeness. Imagine nimo na wala ka gi-create ni Lord para maparya sa yawa. No? Wala gid ingon ang Ginoo ba ato ning i-create si kuan nga murag kaparyas demonyog naong. Wala gyud oy, grabe gyud. Di ba? Wala po sa diingon nga ako ning i-create kakadagway sa iyang silingan. Wala oy. No? Ang pag-create ni Lord sa ato aliwat sa iya. Kaya kung tanaw nimo, the nature of God naa sa imuha. No? The nature, kaya kanunay nato na madunggan every time si pastor magwali, you reflect the God that you serve. Muna giignan ako mga disciple, wala may gigilain, permiti ginabakbakan o istorya. Kung nailhan nimo si Lord, nga inani imong kahimtang, walang-wala ka, bagdoy-bagdoy lang ang imong life. Tapos nakaila ka kay Lord, na-connect ka, na-receive nimo si Jesus, you are filled with the Holy Spirit. Imposible that after 3 years, walay mahitabo nga kausaban sa imong kinabuhi. Kaya ikaw nga na dia first timer ka, karon pa ka nakaila kay Lord, karon pa ka makighinabi sa Ginoo. I tell you, kung mupadayon ka, kita ta after 3 years, I believe something great is about to happen sa imong kinabuhi. Oh, that's the reason ang enemy gapangagpa sa imo. Oh, because he was once like God. Lucifer, he was once like the Creator. Fallen karon. That's why somebody, muni ako nabantayan. Sa una, wala pa ka sa Ginoo. Wala pa ka ni kay Jesus. Murag, less kayo o paki ang panuway sa imo, di ba? Di ka kapansin, no? Pasagdan na kanya. Oh, di ka matintal. Wala kayo kay pakis. Sala kasi gikinabuhi na manggod nimo. But the time na connect na ka kay Lord, the time nga nakabalo na ka, I am created in the image of God. Nakasugod na ka-grow sa Lord. Nakasugod na ka pangalagad niya. Di mo makita, ma-feel nimo ang intensity sa enemy nga mo apas gid sa imo. Bisag unsa na lay offer, bisag unsa na lay padala sa ibang atubangan, bisag unsa na lay pangbutang sa imong utok para ma-entertain ka for one purpose, to capture you back. Nga naman, dili siya gusto nga ikaw magpadayon sa Ginoo. And ang ihang goal is malayo ka by entertaining you a lot of things, giving you a lot of identity, giving you a lot, big influence, giving you resources that you think mo imong sandigan sa imong kinabuhi. Malingaw ka, tanan klaseng butang, bisan pa siguro maimo na tanan sakyanan, maimo na tanang mga bandi, bisan pag ang bulawan, tanang kumagko sa imong tiil, na nanay mga singsing diha. Bisan pag inana ng level, sultihan ta mo, iyan ang ihatag, just to give you facade nga klase sa kinabuhi. Akala mo kinang ngit-ngit di ay. Akala mo okay, dili na siya according sa gidesign ni Lord. Kaya i-entertain ka, lingawon ka niya, para di lang gid ka makabalo, ma-blind ka. Kaya ingon si Jesus, the God of this world has blinded the people. Oh. Kaya naa siya'y attack. Nga naman, he don't want you to live the life knowing that you have the very nature of God. Kasi pag once mas ma-unleash pa ng revelations sa mong life, you will become unstoppable. No? Dili ka na basta-basta matumba. Whatever things ka pwede mo
mo derail sa imuha, mo atubang sa imo to derail you, you can never become ignorant again. No? Kaya, unsa gibuhat ni Jesus? The people God created was deceived by the enemy for a very long time. Unsa gibuhat ni Lord? Simple. 2,000 years ago. Sige buhat ni Lord, namatay sa cross. Unsa gibayran? Usa sa mga gibayran? The self-image. Nga ma-restore ang image ni Lord sa mga taong muduol sa iya. Usa sa mga problem nga nakita nako as I do discipleship, nga always ako ginabalik-balik every time na ako'y maspatan nga usa ka person nga kakaproblema pagyapon are those people nga nakailan na sila kay Lord, nakaduol na sa Ginoo, unfortunately they're still living a life nga ubos kayong self-image. Kaya ginapasabot na ko sila. Igsoon, kanang imong pagkaikaw karon, ikaw magyud na. Malalis ako pagkatubang nako sa mga iliyod sigo. Pero what I have and what I am in the sight of the Lord is I have His image. Kasi sino ko si Lord na si Holy Spirit sa ako. Ginan ko siya. The enemy is trying to trick you. Nga okay ra na simba-simba lang ka diya, pampatay konsensya, okay lang ka diya. Gusto ka niya i-blind sa truth that you can do more than that. Gusto ka niya i-blind sa truth that your life is not determined by what you possess. Kasi ang uban manggod, nana sa Ginoo, but still, they put their value on things that is temporal. Oh. Naay puban nga, ang ilahang pagtanaw silang kaugalingon, ubos kaayo, tungod kay wala sila aning nga trend sa palibot. Naada sila sa Ginoo ha, pwede na ikaw, nga, naanakag, kusog ka mo simba, pero ubos kag tanaw sa imong kaugalingon. Ubos ka og gitawag nga self-worth. Kung sa self-worth, bili sa ibong kaugalingon. Muna ang uban, ang ilahang way of boosting their self-worth or self-image or self-esteem is by acquiring things kung unsay trending. Di ba? Dapat kung magsanina gid sila, naka-check, nagibuaya diha, no? Para igdon yung kuyawa ni tao ni ka-afford yun ni. Tapos pag magsanina na ganing sa mga mahalon, press out yun. Diba? Pag bagong sapatos, mapatingog-tingog yun sa dalan. Diba? Pero gwapo sapatos. Oh. Karon nanggawa sa mga bagong iPhone. Sa bagong iPhone ron? 17. Nanggawa sa bagong iPhone karon. Grabe, makurat ko. Estudyante boy, grabe naka-iPhone. Tanaw ko sa ulang bibo rin nga akong cellphone. Importante bibo ko kay Lord. Grabe, naka-iPhone, walang ipon. Di ba? Bahala na walang ipon, utang, home credit mo saan eh. Di ba? Patay na. Di ba? Hamakin ang lahat, baka iPhone lang. Kasi self-worth nila. They forgot that ang ilahang value wala diha. You know what? That doesn't mean balbabol ka. That doesn't mean nga mga trend balbabol ka. I want you to reset your life. Your value is not determined by what you possess. Fasad lang na. But your life is valued. Your life's value is determined by your knowledge that you have the image of God. Anong naa kay Lord? Kinsa si Lord sa akong life. He is powerful enough. Maabot ra na mga butanga ka na imong gustong gipangtinguha karon. Ay lang pugsa. Nabiktima na po ko diha sa una pa. No? Kaya, you can maximize yourself. Why? Because si Lord mismo na sa imong kinabuhi. Bisan pag walang-wala ka karon, kayang-kaya ni Lord ipagawas ka na nga kahimtang. Bisan pag ubos ang imong kahimtang karon, kayang-kaya nimo ma-expand imong kaugalingon into somebody in the future. Why? Because the Lord that is in your heart is able to do it sa imuhang kinabuhi. No? Diba? Number 2, the reason why you can maximize yourself.
The reason nga nung maka-unleash ka sa imuhang full potential. Nga naman, because God has instilled greatness in you. Wala lang niya gibutang, wala lang kanya gi-create according sa iyang image. But God placed greatness in your life. No? Generally, si Lord, the time mag-receive na to si Lord, si Holy Spirit na sa itong kinabuhi. And that is the same Holy Spirit na nagbuhi ni Jesus, gikan sa patay. The divine connection, the divine flow is in your life. No? Kaya kung tanaw nimo sa kadako ni Lord, usahay wala pagid nato napuslan. Sa kadako ni Lord, nalimitahan niya pun sa atong kaugalingon yung mga limitations. Sometimes we want to live the life that is pleasing to God, but unfortunately, padayon pagyapon tang dili maka-experience ang kadako sa ikagamahanan, it's simply because bound pagyapon ta sa atohang belief system nga sinful manggidyapon ko, magkasasala manggudyapon ko, masipyat manggudyapon ko. Hunahuna ra magud nimo na. No? Aside sa hunahuna nimo na, magkasala gyud ka, munang dili di mo ma-enjoy ang presence ni Lord, ang kalami sa iyang presensya. Kasi, aside sa gauna-huna ka, magkasala ka, magsigi pagigkag-uban-uban na ng mga tao, makapabukal sa imong lana. Grabe yun. Sige pa kag-uban-uban na ng mga tao, nga kabalo ka kung magig-uban kanila, makasala gyud ka. No? Lisod man na kayo, Kristohanon ka. Oh, naasa imo ang presence ni Lord. Kusog kayo, grabe imong pagsimba karon morning sa Sunday. Pag abot o niyang gabi ito, anakas kuralis na mo makita, kay nagtugs-tugs-tugs ka dito. Anawa nun imong tapad, basin dito ni mo na makita o niya. In Jesus' name. Di ba? Aside from the presence of God, na ay treasure gibutang si Lord. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Ingon siya. But we have these treasures in jars of clay. Si Paul, ano ingon siya? Iyang gihambing niya ang kaugalingon nila. That we are jars of clay. Ang atuhang value as a jars of clay, kulon riyud da. Ano say other term sa kulon? Basta, manana. Banga. Anytime pwede mabuak. Vulnerable. That's your life. Muna yung life. Muna yung kinabuhi. Jars of clay. Anytime, masangguyan, mahulog, mabungkag, beyond recovery. Patol sa gigon ni Paul, we have these treasures in jars of clay. Ang imuhang life, buakunon ng tuod na, feeling ni mo may value, pero naay mga treasures diya sa sulod. Kung sa giingon pagid niya, to show that this all surpassing power is from God and not from us. These treasures of wisdom na gibutang ni Lord sa imuhang life. That treasures of ability na gibutang sa Lord sa imong life. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability. The other version is the wisdom to produce. That wisdom, that ability, kanang potential gibutang ni Lord sa imuhang life. Skills na ana diha. Even in the area sa ministry, the anointing, it is there. Oh, because the Lord Himself, the Holy Spirit is Himself, is the anointing. He is the person that carries the power. But when it comes also to producing in the material, in the physical, in the finances, sa imong family, God has given you the potential. Kaya sa time i-create ni Lord si Adan dito sa garden, what do you think? Si Adan, nakahinid that time? Asa magkagahigda si Adan sa yuta? Napo siguro to'y katre si Adan, no? Kaya nag-pray siguro si Adan, Lord, I pray tagaan ko nimo og katre. Ingon si Lord, Dan, nailiso. Nailiso man eh.
Lord, nagaay ko og bangko na ay lisodan. Sometimes sa imong mga prayer, dili ang actual nga material ang gusto ihatag, ang diretso ihatag ni Lord. It all starts with the seed. That you need to think kung unsay dapat pwede nimong mahimo. The wisdom. Kaya that time siguro gitanom ni Adan tong liso, pagturok niya dito. Ginganlan niya kasi ginapanganlan ni Adan eh. Ginganlan niya, ikaw mahimo kang nara. Mahimo kang magkuno. Mahimo kang mahugani. Pagtubo niya dito sa kahoy, hala, dako kayo ang akong katri. Hala ka dorjam. Hala ka haligi. And what will happen? Nagamitan ng wisdom, ang isa ka kahoy, pwede mahimong balay. No? When you start praying to God for something, sometimes dili ihatag ni Lord ang actual nga output. Nganong dili man inana nga si Lord mismo gamhanan man. Di ba? Siguro nagpray ka diri, Lord, I pray nga na nakoy sakyanan. Manahon na ni Lord, okay, sakyanan day mong gusto. Okay? Tagaan ta kag hunger for work. So, stati kag apply. Di ba? Kaya kung ihatag ni Lord diretso ang sakyanan sa imo, pagka next month na, problema na or pagkaugma. Isa po, tagay ko sakyanan Lord, ihatag ni Lord sa imo, pagkaugma, sugod na nagproblema imong utok nga naman. Maggasolina, manggugana, hello, di man na libre. Di ba? Pagka next month, pagka 3 months, magsugod another problem na po. Nga naman, mag-change oil ka ana, hello, PMS. Magpa-maintenance ka sa imong sakyanan. Pag ato di mo sa kasa, ang SUV nga SUV, 20 city mil, idigpasok nimo, i-check lang na nimo, pag bill nimo, 20 city mil na diretso. O sige, mag-ampok ang sakyanan, tapos wa kay trabaho, wa ka kuyapi. Di ba? Di ba? Kaya when you start praying something sa Lord, the Lord will not give you the actual thing. But He will give you wisdom. Because ang imong prayer dapat is not just the accomplishment of what you want, but it is the how you sustain of what God has given you. Kasi diri taga ka fail. The moment ka ma-receive nato ang tanan, usay mawala na parang bula. The problem is we failed to sustain it. Nga naman, wala na ito gigamitan ng wisdom. Masayangan na to. Pila ka butang gipiyal na ni Lord sa imo nga hantod karon nawala na. Pila ka opportunity na hatag ni Lord sa imo nga karon wala na. What could be the possible reason nga nung nawala to? Wala na maguto, kalit lang to nawala. Dili oy, nagyud na reason why nawala na sila. No? God has instilled greatness sa imo ang kinabuhi. Sometimes, dili siya ma-materialize. Why? Nga naman, you only focus kaning sa word nga from us lang. O sa giingon ni Lord, but we have these jars of clay that is all surpassing power from God and not from us. Usahay, you think that these all treasures comes from yourself. Kaya ang uban, diri sila nawala sa ilahang panimuot. Nga naman, nagtuo sila nga sila'y makapasinso silang kinabuhi. Kaya with all due diligence, with all the hard works, overtime, with all those pagpaningkamot, paningtiil, paningtuhod, buhato nila, so that they will become successful. And they started to become successful, they become proud. Or else, taliwala sila pagpaningkamot, gibuhat nila tanan, walay naitabo, they started to become discouraged. O sa naka-worst, si Lord pag ginay nilang basulod, ikaw mo Lord ba? Walang ikiklaro Lord ba? Gibuhat ako tanan Lord. Ingon si Lord, maganing ka na nawag na good the time, nagsugod ka din mong trabaho. Karon ako na ba yung basulo ni mo? Di ba? From us yung focus. But ang word ni Lord, sige sa word ni Lord, to show that this all surpassing power is from God.
Kaya kung tanaw nimo, tanan nga pwede nimong mahimo, it belongs to the Lord. That's the reason why I can maximize myself, not because I do it by my own effort first, but in the first place, it has given to me by God. But again, it must be partnered by you. No. Dili ba sa na pwede nga si Lord na lang, muhatag na lang nimo nga di ka mong unahuna. Kaya kung maibog ka sa uban nga nganong sila na sila inaning abilidad, nganong sila, kabulo sila aning mga butanga. Kabulo ka nga gigamitan nila wisdom ang pagmaterialize. Nagtuon sila. Na yung mga butang nga great na kayong dagko na kayong butang gihatag ni Lord sa imuha, walay mahitabo. Ngano man, wala ni mo tun-i. When it comes to skills, karong panahon na skills is very attainable. Imposible nga di ka makakuha tungod kay si Lord naghatag na og opportunity nga imo na lang lakwan. Hallelujah, no? Kaya nganong dili nimo materialize, another thing, usay mubo kay kag tan-aw kasi focus ka sa imong self nga unsa imong limitation, focus lang ka nga ikaw wala kay nada, imong pamilya pobre, ikaw pinakalis. Mura kag si Gideon when the time nga nakita niya ang anghel sa Lord. Ang pag-abot sa anghel sa Lord, ingon ang anghel sa Lord, mighty warrior. Giingan sa mighty warrior. Unsay respond ni Gideon, ako mighty warrior. Ang among tribe pinakalist, ang among family pinakalist, ako pagit pinakawa pagit ko'y nada din sa among pamilya. Namudyot naman ang ganing kuaning mga sobra sa harvest, kay muray akong kaya, tapos ignon ko nimog, mighty man of God. No? But usay nakita di Lord sa iya, it is not his physical condition. It is not the current condition sa iyang kinabuhi, but it is the call nga pwede niyang mahimo the moment nga mo respond siya properly. Diba? Kaya muna akong giunga ganina sa inyo, kanang actual nga kakahitabo sa imong kinabuhi karon, wala na kay mahimo ana, kay mo man na ang bunga sa imong kagahapon nga desisyon. Wala na kay mahimo ana, kay muna siya ang mga consequences sa imuhang mga wrong decisions, maybe. Siguro tungod kay wala pug ka sa Ginoo. But I want you to know that you can still change the direction sa imong kinabuhi sugod karon according to the power of God that will be at work in your life. Amen ba? Kay ikaw ayaw i-underestimate ang imuhang life. Wa ka kabalo unsa nga greatness ni Lord sa imuhang kinabuhi. Kung imong pananaw, gamay ka pananaw ni Lord sa imuha, dagko kag mahimo. No? Akala nimo naara ka diya. Abi nimo giya ra kataman. But si Lord kayang-kaya ka niya i-elevate. Wala kay makita sa Bible nga gigamit sa Lord nga nagpabilin sa gagmayng kahimtang. I tell you, if you read the book Genesis to Revelation sa Bible, wala kay makita diya nga nagpabilin nga uyamot the time nga sila na-meet sa Lord. Wala yun. Tanan nga himong hari. Tanan nag-serve as priest. Tanan nag-serve as kings sa nasa Israel. Even the disciples, they were just merely fishers of men. But when they met Jesus, asa man sila karon? Taos langit. But unsay impact nga ilang nahimo? That the gospel na reach ato hantod karong panahon na. That's how powerful God is. Kaya wa ka kabalo sa imong pag-connect ni Lord, wa ka kabalo kung unsay imo ang future few years from now. Kaya I want you to know, you need to wake up that kapatid, you belong to the Lord. You need to wake up. Ignan mo tapat, boss, wake up. Wa ka kabalo, busing mo day ka. Di ba? Abi ni mo, konduktor ka, wa ka kabalo. Pag maninood ka, mahimo kang doktor. Wa ka, ignan mo tapat, wake up, attorney. Di ba? Wa ka kabalo sa greatness ni Lord sa imuha. Ignan mong tapat, wake up, pastor. Di ba? Mata, you have the image, you have the greatness of God instilled in your life. And number 3, why you can maximize yourself? Because your life is designed to be an impact. Hey,
Di ba? Tanawa, Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Sige niya. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Kadi palang daan. You are the light. Ikahayag ka. Dili siya hayag nga series light. Hayag ka. No? Aside ada, iyang gi-emphasize, a town built on a hill cannot be hidden. Naabay syudad nga mataguan nimo? Di ba? Naabay syudad nga pwede nimo matabunag habol? Mataguan nimo siya. Dili, oy. Pag si Lord magpahayag sa imong kinabuhi, everybody will notice. Amen? No? Kaya, when God started to do something in your life, og mo respond ka, knowing that you are created in the image of God, believing that God has instilled for you, I tell you, dili lang pud na siya magpabilin nga para imo lang. No? Because your life must be an impact. Igna na imong tapad, impact. Dili impacto. Diba? Impact. Oh. Naakay dakong impluwensya nga makatayog sa laing kinabuhi. Wa ka kabalo pila ka bug tawo mapurma pinaagi nimo. Because dagan magud kayo bitaw. They take the blessings and the power of God's word only for themselves. No? Pag abot daganing sawali, tanan nga mga tamis nga mga declaration, mudik akin yun. The Lord will bless you, akin yun. The Lord created you this image, greatness of God is akin yun, ako na. But kani, the Lord will use you for others. Apil pa day na. O sige, ani na lang. Putang tag-imo na lang na tanan, kay mo magigusto nimo nga imo na tanan. You pray to the Lord, Lord, bless me. Okay, na-bless na ka sa Lord. Dayon. Lord, tagaay ko, gwapo nga trabaho, 6-digit income. Ay, ko si Lord, tagaatak 7 digits. Butang, ana na lang. Kaya mo hindi mo gusto. The question, dayon, tingnan mo tapad, dayon. Lord, di kayo sakyanan. Ay, sus, duwaon pa na ako na. Tapos, pag kay parkinganan sa yung balay, magdodua kag sakyanan dia, di motor di kaigo dia. Lord, tagay ko. Saman. Di ba? Tagay ko pinaka the best ka balay. O sige, tagaan ta kag mansion, isa ka libo ka mo kwarto. Tanaon tag di na mahimong haunted house next month. Di ba? Kita ni mo nang kakaboring si mo kinabuhi nga ikaw rin mo enjoy. Di ba? Kita ni mo na. Kami ni Mrs. Giignan ko niya last week siya nga, dear, dili na ko ma-imagine ang atong simana nga kadaadlaw, dili ta makamit og disciple. Amo ginamit disciple, dusi ra gina, balik-balik ra gina sa sila kada simana. Kada simana, kada adlaw lahi nga disciple imit, ugma lahi na pod. O say mag istorya sa ako kasi kitaon nimo. Si Kuan, ha? Nagkita naman mo na last week man to. Ikaw, si Kuan, ha? Kita mo subo gagahapon mo bigla siya last week pod to. Boring ang kinabuhi ko ikaw lang we. Putang tag ikaw na kay kapamilya nimo gitagaan kasi nindot nga pamilya tapos kamo kamura. Okay man na oy bili man na. Di ta agyan sana. Pero nindit gito nga imong pamilya mahimong blessing sa laing pamilya. No? Mauna nga ang imong kinabuhi wala ka gi-design ni Lord nga mag-inusara. Imagine na kung mag-inusara ka panalanginin ka sa Ginoo daghang sakyanan, daghang balay, tapos ni isa ka disciple way mo bisita nimo kay wa ka na ilhan. Di ba? Imagine nimo na. Daw bi pag-abot sa langit nakalangit ka tapos ikaw ra isa. Na kami dito magtapok-tapok mi. Kinaman may network dito. Tapos ikaw ra isa, makiji ba? Upi ka dito. Di ba? Munang diri pa lang daan, sabay-sabay na ta. Then aside sa magsabay-sabay na ta,
Pag-build na po ng imuha. Amen? No? Sultihan ta ka, when you only focus yourselves sa mga butang na temporary lang, sultihan ta ka, temporary na yun na siya. When you only focus on yourselves about power and influence, sultihan ta ka, that will not last long. Last week, dito mi sa usa ka, namig yatuan nga sementeryo dito sa Bukidnon ba? Nindot kayo, mga balay-balay ng purma silang pansyon. Ingon nito akong amigo dito, kasya bro, tag-iya na og dako nga building dito. Tag-iya nag-mall dito bro, kanang murag nay mall-mall na ko dito, tag-iya na siya. Tanaw ko ba grabe no? Dako ka ihangalan dito ba? Pero wa sa kabalong naa na sa dito. Ang pangutan nag-asa pud siya karon. No? Wala bang ko nag-ingon nga na impyerno po to, po ko nag-ingon na langit po. Di ko ka-judge ka okay lang to. Pero kung nga amang ganing to sa Ginoo, tapos na ato'y dadaladagan sa Ginoo, puntos kayo to. Pero kung ang tanang panalangin na enjoy nimo pero wala kay nadala bisag usa sa Ginoo, sultihan ta ka, your life will be always be in danger. No. You do not wait to be influential in the world before ka mahimong useful sa mata sa Ginoo. Kaya ayaw ka ma-intimidate sa mga bisag kinsa pa na diha nga feeling nimo taas pa sila granggo nimo, dako pa sila naabta nimo. Sultihan ta ka, as long as mubuhat ka sa trabaho sa Ginoo, leading those people back to the Lord, sa mata sa Ginoo mas dako pa kag value ang mga tawhana kung wala sila nangalagad sa Lord. Ayaw i-underestimate si Lord sa imuhang life. Di ba? Your life is not valued by what you possess or who you are in your company, o sa position nimo sa imuhang organization, but your life is valued by those people nga imong madala sa Ginoo. Ako gigdan ako mga disciple, ako ang value kamo. Sa mata sa Ginoo, kamo ang akong value. Kato usa sa mga preacher kasi katong no arms and legs Nick Vujicic. Mo tingala to na sa Nick. Igon siya, when you face God in heaven, the moment muli na ka, He will not ask you for how many savings do you have in your account. Dili siya mangutana sa imo ag unsa possession imong naabtan. But there are only two questions. Kinsay naa nimo o kinsay imong nadala. Kinsay naa nimo, is Jesus in your life? Nadawat ba nimo si Lord? Ikadua, naa na ba kay nadala sa Lord? No? Kaya diha na to makita. Even Jesus left us with final instruction. Before siya ni ascend balik sa langit. That go and make disciples. Go and make followers. Go and make. Muna ang gi-emphasize ni Jesus. Walay problema ang blessing actually igsoon. Blessing will always be there. Material blessings position will always be there. The question is, ang imuhang life, kung i-bless na ka sa Lord, mo-align ba ka sa purpose ni Lord? Blessings, managignan ako, ingon ako, that blessings are just tools for us to mobilize faster diya sa atong tawag sa Ginoo. Amen ba? No? Kaya unsay giingon niya sa Luke chapter 16 verse 9, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. You can use all the blessings that you have, the greatness that God has in you. That is how you maximize yourself. That is why you can maximize yourself. Mahimo kang mapuslanon sa mata sa Ginoo samtang panalanginan kanya aning kalibutan. Amen ba? So how can I maximize myself? Going back to Ephesians 3:20. Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly above what we ask or think, according to the power that work in us. Diba? Mumagin na siya. Na ang power ni Lord sa ato. Number 1. Diba? I will use this John chapter 15 verse 1 to 2. And 5, 6, 7. Sa 1 to 2, yun siya. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit,
While every branch that bears fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Tanawan ganing gingon ni Jesus. He is expecting fruit sa atua. Jesus is expecting results. Nganong gi-expect siya og result? Imagine nimo nganong mo expect siya result? Naagud sa imo, created ka. I-account ka ni Lord. Gi-create ta magkagpareha nako nganong wa may nisunod nimo. Gitagaan ta magkag anointing, di gitagaan ta magkag ability, gi-provide man ako tanan ni paginanan nganong wala makidadala sa ako. Kaya ingon si Lord, He cuts off every tree that bears no fruit. Every branch that bears no fruit. Pero ingon bagid siya, while every branch that does bear fruit, He prunes. Kato, wa nag-bear fruit, i-cut off ang branch mismo. But ang branch nga namunga, nagya po'y cutting mahitabo. But ang purpose is to be fruitful. But in verse 5 to 7, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. And verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Okay, the first thing for us to be able to maximize ourselves, nga mahimot ang useful, mugawas ang potential, maggamit na pag-ayo sa Lord. Number 1 is stay securely connected to Him. I am the vine, you are the branches. Ang usa ka branch, bisan pag naa sa iya ang pinakadampuog sa mga bunga, pinakalabong nga mga dahon, pero pag putlon na ganing siya gikan sa vine, musugod gud na siya kalaya uban ang inyahang mga bunga. Kaya kung naamantay sigurohon, ang ato yung koneksyon diha sa iya. Connection gyud nato kay Lord. Kay siya man ang atohang main nga vine. Di ba? Siya man na. Dili man ka makaingon nga tungod man ako. Even in Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God, for it is Him who gives you the wisdom. It is He who gives you the ability. Now tell me kung imo ba nagikan? Ako manggod ni dili oy. Iya lagi na kay Lord. Kay kung wa agi pagkatao di mo na nimo na maimo. Iya lagi na kay Lord, di lagi, kinaning kamot, di lagi. Samok, magigayo. Na, di ba? No, walay imo, walay ako kay Lord ni tanan. Amen ba? That's why you really need to be connected. If ang branch, manghinambog na siya kay mabungaon, tapos putlon siya, asa man siya makakuha nutrients, nga naaman sa vine ang nutrients nga iya makuha, nga nung mabungahon siya. Kaya ingon si Jesus, apart from me, you can do nothing. O karon na, ang verse ni nagtudlo na to ron. Walay imo. Without Jesus, you are nothing. Ikaduha, for us to maximize ourselves, ikaduha, value progress. Kaya nagtudlo si Jesus about pruning. He cuts off every branch that bears no fruit, but to every one branch that bears fruit, He prunes. Ginasapsapan. Sometimes ginaupawan. Oy, baga-baga na dahon, puro na naniguang na mga dahon diri, panagtangon na nibi. Para na ibag-ong manubo. Oh, na mga butang sa imong life na pananggalon as part sa pruning. And pruning is a process for progress. Daghan gusto mahimong progresibo, pero dili willing mo agi og proseso. Daghan gusto mahimong mabungahon, pero dili willing magpaatiman aron mamunga. Daghan gusto mahimong epektibo, pero dili kabalo maminaw, di ba? Daghan pod nagsugod nagpamunga, dili nagapadayon kasi di na pod magpaatiman. Nga kaya na nako ni namunga na manggugko. Sa giingon sa Philippians chapter 3 verse 16, but we must hold on to the progress we have already made. Ang imong progress karon will not guarantee that you will become progressive tomorrow. Oh. Even ang kahoy mo agi og season. Ang panahon na ay season.
If putuo kag season para sa imong life, what if moabot kag season nga di ka mabungahon? And you become too proud of what you have today. Sultihan ta ka, isang iglap lang yan. Kami kasuway na may anak. Busy kayo ni misis, sa mong client before, isang iglap lang na nga hospital pila ka client na nga lagas. And we only found one truth, that si Lord ragyod ang stable o dili ang mga butang sa kalibutan. Di ba? Kaya, sa giingon niya, sa Hebrews chapter 6 verse 11, we want each of you to show this same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized. He's talking about diligence. You know what? Ang process for you to be progressive, it requires patience. Kinahanglan pasensya. It requires humility. It requires diligence. And even it requires surrender. So kabalo mo siya nakanindot. Kung si Lord mo start og process nimo, mo gamit gyud siyang tao nga mo tan-aw nimo. Kaya mahimuot ko sa uban nga mga lagad sa Ginoo nga moingon sila, mudirekta na ko sa Ginoo. Dili na ko moagig tao. Napa din na sa Bible nga kinahanglan pa ta moagig tao. Na magunagod. Kung di ka gusto nga tao gamito ni Lord, sa imong gusto gamito ni Lord, iro. Purma ni mo, paggamit ng iring para mo purma ni mo, di mo na tinuod. Di mo na posible. But the Lord will always use people. And they are our leaders. They are the one nga accountable sa tuwa. They are the one who shows the authenticity of what love is. Oh. At ikaw as a leader, you are also the one that shows authenticity of what love is sa iyong mga disciple. That love is not just about feelings. Love is not just about emotion. Love is not just about naluoy ko nimo, igsuon, happy birthday, nalipay ko nimo. Dili na about na. But love is shown in accountability and responsibility towards a person. There was a time nag-post ko about bearing fruit sa mga disciples. Gisindan kong messenger. Ang pinaka-the-best gyud nga fruit is kanang gugma nga gikan sa espiritu. Kung saong pa mo na imo nang nakay gugma diha, tapos wa kay lagpakan na imong gugma. Sa imong gugma, feelings lang. Ang tinuod gyud na higugma nagapurmag tao. Kakaning tao ay nada purmahon ta ka 5 years from now na may tabo sa Ginoo, gamuiton ka sa Ginoo pag-ayo. Kaya imo paggamit sa Ginoo, diha ka i-bless sa Ginoo pag-ayo. That's love. No? Sometimes the Lord uses people. No, sila magtanaw sa tuwa, sila maghatag sa tuwa og mga instruction, sila maghatag sa ato og mga correction, sila maghatag sa ato og rebuke, sila maghatag sa ato og mga pahimangno. Di ba? And these people gamiton si Lord, nag-una-una na po ni sila sa ato gamay. Oh. Kaya moingon ka usay, we base our obedience and mission to those people na ginagamit sa Lord according sa kung unsay atong tan-aw nila as value sa kalibutan. Ay, wala man ni nakagraduate niya akong leader, di ko mo submit ani. Sige, ikaw. Ay, mas dako pa mo ko granggo ni kong leader, dili ko mo submit ani. Aw, ikaw pod. But as far as the Bible is concerned, degree doesn't matter. Income doesn't matter. Pag kana nga tao gigamit sa Ginoo to form your life, the Lord will always use that person to form you. Yes, sa Bible and every kings ginapartneran ni Lord og priest. The priest doesn't have the capacity of the king. The priest or the prophets doesn't have the ability to govern nations. But these priests and prophets have the capacity to listen from the Lord and give direction to the king on how to rule the nation. Di ba? Kaya sa gingon sa Hebrews chapter 13, verse 17. Sa gingon niya, di ba? Sa gingon niya, have confidence in your leaders and submit to their authorities. Ingnan na imong tapad, be confident sa imong leader. Ayaw pamili. Di ba? Ako,
resulta ko, ang pagka-maximize ako sa kagalingon, not just for myself and for my faith and for my belief that I'm created in the image and I have greatness in God, but I am the product sa akong leader nga nagpurma sa ako nga maduol ko sa Ginoo ug ma-unleash akong potential. Dili ko inani nga mo istorya sa tubangan. Na ako'y kahadlok sa tao. Mahadlok ko, may nalang ganing ni Derek, recording na eh. Naka-live stream na ko diya. Pero nagsugod ko sa akong kinabuhi, di gani ko mo-appeal og reporting. Pataas lang ko, pa-assign lang ko, pero pag actual, wala na ko diya. Di na ko nung magkita, bahala, bagsakon yun mo, ilang ko pa istorya diya. Wala ko ana. But because I was formed, ginapush ko, buhatanib, kaya ni mo na, may potential nga na sa imo ang ma-unleash na, buhato, ipagawa sa Ginoo. Sige po, amen, pastor, amen. Na good day. And I am excited to more years and decades with my leader. Sige ko sa word sa Lord, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over. Ang other version sa NLT, they keep watch over your soul as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy and not a burden, for that would be of no benefit sa imo. If ang imong leader manginto sa imo, ang imong leader nga gigamit sa Lord mataha sa imong istorya, kay inig istorya nimo masuko ka, nako, problema ng dako. O hignan nimong tapad o kira ka igsoon. Di ba? No? Kaya the enemy of progress, simple lang yun. Especially that God is going to process you through to the person. Simple lang, mga kontra niya. Garbo. Lack of transparency. Asa kagikan. Nakakawa dito. Ano ba dito? Basta oy. Na yung mga panahon nga pag magduol yung pastorayan sa una, panguhaon na mong tudlo, akong kamot. Simutan. Suman. Awabin na kong nanigarilyo kagikan. Pero sapon niya pong ko, labay sila, kumpiyansa kay Kwadana Coliseo. Uban mo din silang duang Raymond day, na nasa tubangan ba? Nagyapon. Sapon niya pong ko eh. Wa ko pansin na sa kong pastor. Kaya di naman sa lagi ko, di ko butong ag silgrop, pila kasi mana. So karon magsigig silgrop, tinghala ko, di naman ko pangitaon. Paduding ko. Karon labay na pastor ayan nun, sigarilyo ang unat ba? Nilabay yun. Kita mo yung nigarilyo ko. Ako karon pansinon ko ni ron. Sus, nilabay naman yun. Igo naman yan. Yun, silgrop sa mi. Hala, dili na ko nigi-apilon ay. Nga naman eh. Sugod ko balakay ko patay na gindibay. So karon na among silingan do si admin, sir, dinala ko bilang pastor. Sa ay busy kay mi karon sir kay magkang-quiz naman mi. Si kang-quiz, unsa man ang kang-quiz? Kanang mag-winning mi ba, magwintag mga kalag daton si Ginoo. Apil ko sir. Mangutana sa akong pastor. Grabe boy, di na ko apilon. Aksyon ko kabalaka. Kay preparation man to nila nga time. Tabi karon kay mag-day one naman sila. Nag-chat si Admir sa ako, sir, we are going to conquer Misamis Oriental. Mag-conquer sa mi, sir. Pagbasa na ko ba ko, anagi ko'y apilan eh. Ating kamot, oy. Sir, chat ko, ka-remember pa ko, ayaw ko biyahe, sir. Uban-uban ako. Moto, gisugod ko, gisugod ko di ko uban-uban nga nako. Wala na, pormiro, kumpisal ko, sir, muna akong kahinaan. Gidala ko niya sa balay ng pastor dito sa Bunbon. Gisumbong niya tanan, piting ulawan ako. Gihatod din ko ni pastor dito sa among daplin sa dalan sa among balay. Ingon na si Pastor Ryan, Toy, work your way up. Kipansin na ko. Awa, nato na ako, boy, oy. Manang ninuod na kuha ni, lisod kay biyaan og leader. Lisod kay biyaan og leader. Kay kamong nagtuo mo kaya niyo leader na. Mura mong balay nga way atop. Inig kusog sa ulan, way mo tabo ninyo. Inig na mo'y kahimtang, way mo pandong ninyo sprayer. Ay kumpiyansa diya. Amen ba? And lastly,
Stay where God has planted you. As a branch, you stay in the vine. No, you see Jesus, I am the vine, you are the branches. As long as healthy imong connection sa vine, as long as strongly connected ka sa vine, bisan pag-unusang bagyo mo agi, ligon gyud ka. Pero ang sanga nga na ay tipak gamay, na, inignay hangin, una na malugti. Kabulo mo may lain makapatipak sa atong connection sa Lord. Sala ramang yun. In the book of Hebrews, ingon siya, let us strip off anything that hinders us, especially sin, nga nagaintangle sa toa. Kanang kabalo ka nga pag si Lord, pag imo nang mahimo, si Lord, digid malipay nimo, kana mo ginang usang nga pagkapakilaw nimo, nga mapalayo gikas Ginoo. O, mo ginang isa makapalayo nimo, mo ginang isa nga makapatipak nimo sa imong connection sa Lord. I tell you, walay may laki ana. Kaya as long as sala, mo nag-iingon ni Pastor Ayan last week sa message, sin is sin, ayaw na i-justify ang imuhang mga urges. Pag sala na siya, salagi na siya, o manubag ka sa ginawa na. Aside sa manubag ka sa ginawa na, kung mga pasaylo-pasayloon ka, pero malangan, gigas panalangin. Muna ako, gina-example na ako mga anak, na ko, ipat kabuk anak. Pag ako na ihatag sa ila, tapos limpyo ilang kamot, automatic ihatag ko na diretso. Pahawiran ko na sila diretso. Pero the time nga na ako'y pagkaon ihatag sa ila, tapos pagtanaw sa ilang kamot, hugaw kayo. Panghuga sa dito sa kamot. Instead nga yan na nang ma-enjoy diha dayon, napay delay, nga naman, nasa pa sa proseso agian sa paghugas. Mugya po na, kung kita magkanunay, magpakasala, matingala ka, dugay na kay ko nangalagad, sige, dugay na kay ko sige simba, wapay nitabo na ako. Tanawa sa imong kaugalingon na status, imong hulunes. Basin inig-simba, kusog kay ka magwarawara diya, pero pag ikaw na lang isa, kusog po kay ka naghimos mga di maayong butang. No? Inanay mong tapad, pabilin. Di ba? Asa man kagi-connect ni Lord, pabilin. As long as connected ka, naagig kay paingnan. There was 2 stories in the Bible. The first is ang mga disciple niadto sa Sea of Galilee, mo cross to the other side. Gikusukuso sa bagyo. Asa si Jesus, wala di uban sa ila. What could be the possible message? Tungod kay wala si Jesus na bagyuhan nilang kinabuhi na kuso-kuso sila. Tama? That's the primary nga or mga basic nga thinking about the verse. Ako nasabtan. Another setting, same disciples. They were in the same boat, crossing to the other side as Jesus has instructed. What happened? Kikuso-kuso gyapon sila sa bagyo, squall, furious storm, nagkuso-kuso sa ila. Problema asa si Jesus nasa boat, tulog. Tama na si Jesus sa ila, anong gikuso-kuso mong gyapon? Because this is what we think wrongly. Nga kung kauban na to si Lord, exempted na ta sa klase sa mga bagyo sa kinabuhi. But I want you to know, it's not. Because challenges will always be there to shake you. Without Jesus, you will experience challenges. Muna ka itong mga disciple, the time nga nauyog sila sa bangka, sa naitabo, nangalisang sila until Jesus appears. Ila paging napagkamalan nga, wak-wak siguro na eh. Is that a ghost? Terrified sila. And Peter was said, Lord, if it is you, tell me to come to you. And si Lord, come. And Jesus step out of the boat, nalumos lang, pero the time si Jesus step in the boat, the wind and the rains died down. Other setting, they crossed to the other side, gibagyo, Jesus was sleeping. Di ba?
the time nga tulog si Jesus, bagyo-bagyo sila, o sa mga disciples, nangalisan, Lord, are you going? Won't you care? We're about to die. We're about to get drowned. Pag abot ni Jesus, sige ni Jesus, the same statement. How small is your faith? The other setting, gipahunong, same statement, how small is your faith? Wala ninyo na maximize ang inyong pag-uban-uban ako ninyo. You can actually command the storms to quiet. Wala ninyo na maximize. Muna akong nasabtan. Kaubman na nila si Jesus. Pero, wala pa na purma pagayo ilang pagtuo. Because the problem sometimes that we cannot maximize ourselves. Despite of being active in the church, despite of being present in ourselves, is kaniyod how we see ourselves. Isip giluwas ni Lord. Kaya starting karon nga morning, I want you to change the way you see yourself. Because when you change the way you see yourself, knowing, Lord, because you are in me, I can do all things. That's the word of the Lord. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Why? It's simply because I am created in the image of God. Image to ni Lord. I can do something. I can do anything as long as aligned sa iya. Another thing, God has instilled greatness in my life. And because that greatness is in me, I can be an impact to somebody's life. Because my life is not meant to be alone. My life is meant to be an impact. No. I-bless lagi ka ni Lord. But make sure that when God blesses you abundantly, you will stay aligned and connected as a healthy branch. Diya sa vine. Kaya question ka ron. Siguro makaingon mo, saan man ako to unleash myself, the potential. Una, way lain. If you're a first-timer there, it all starts with your connection, yes, Lord. Kaya karon nga morning, I want to lead you sa prayer. That you will receive Christ as your Lord and Savior. Because only with His presence in your life, that you can do great things. No? Nganong kinahanglan pa man kumukonect? Sige na makugsimba. Active man ko perminti sa asang kada Domingo gasimba ko. It's not about your presence or attendance at church. It is about your relationship sa iya. Because pwede ka magsimba pero gabuhat niya pagsala. And the word of the Lord says in Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short to the glory of God. And that sin, ng imong gakahimo, bisag gasimba-simba ka, mura gyapon nagapalayo sa imo. Okay, Lord. And the worst part, Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang bayad sa sala kamatayon, tungod kinakasala ka, mamatay ka, how can you excel? How can you maximize yourself? Living in sin ka. Even ang langit, dili nimo maabot kung mamatay ka. But, ingon siya, bisan pag tungod sa sala, may pirno ka, libre pagyapon ang gift ni Lord, which is eternal life. Asa in Christ Jesus. Kaya in Romans chapter 10 verse 9, kitagag solution. That if you confess with your mouth that Jesus is Lord, your Master, starting today, Lord, ikaw na mag-control sa akong life. That Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hallelujah? No? Okay, if you are there right now, I want you to close your eyes at sabat aning a prayer. Igna si Lord Jesus, thank you for your word nga nag-remind sa ako karon nga morning that Lord, naay greatness nga pwede na ako ma-experience. But Lord, tungod sa sala, dili na ako ma-experience. Not even your presence ma-experience na ako. But Lord, this time, I humble myself. I surrender myself.
I recognize myself as a sinner. Sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat. Ug karon orasa Ginoo, akong i-express ang akong need sa imong presensya sa akong kinabuhi. Nga Lord, mupuyo ka, invite unti ka sa akong kinabuhi. Nga sugod karon, ikaw na akong Ginoo ug manluluwas. Ug karong orasa Ginoo, sulat ako ngalan sa libro sa kinabuhi. Imo na pug ko, ug kako na pug ka. Magsugod ko sa bagong kinabuhi diya kanimo Ginoo. Ma-unleash ang akong potensya. Maggamit ko nimo pag-ayo sa imong kahimayan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Come on, I want you to worship the Lord karon nga morning. Hallelujah. Father, we thank you, God. Salamat karon, Lord, sa imuhang presence. Salamat sa imong word. We believe that, Lord, we are created in your image and your likeness. Lord, we believe nga among kinabuhi dili lang para diri karon, Lord. And Lord, we believe that, Lord, you prepared us for great things. You prepared us for big things sa unahan. Lord, you prepared our lives to become an impact to families. To become an impact to our cities and communities, oh God. And Lord, I declare and decree, Lord, that everyone that receives your word, it will come to pass sa ilang kinabuhi. That's why, Lord, salamat kayo. We seal this morning your word with your blood. That, Lord, whatever we receive, Lord, we consider it as a seed of greatness among life. It will bear fruit, and in due time we will see results. In Jesus' name, hallelujah. Come on, worship the Lord. Amen, no? So may buntag sa tanan. I believe we are all blessed, no? Sa message ni Lord karna morning. It is about maximizing ourselves. Diha gyud kay Lord. Kung sa Tagalog pa, itodo mo na kay Lord. Ingay mong tapad, no? Itodo mo na kay Lord. No? Sa atong service kay Lord, itodo mo na. Dili na kailangan nga i-withhold pa nato atong humakaugalingon, no? Kung kay Lord, nga buluhaton ni Lord, itodo na gid nato. No, and even karon na morning, no, I will be the one to challenge us at tohang giving, no, giving our tithes, giving our offering, giving our seed, or even our sacrificial giving, no. So, sa message karon na morning, it is about maximizing ourselves in the Lord. Ba na
God want us, no, to live a life that truly represent God. No, si Lord, atong pagkaila kay Lord, He is the Lord of Lords, the King of Kings, the Creator of heaven and earth, and He want us nga, even tanan nga gibutang ni Lord sa ato nang ma-maximize. No, even atong finances, gusto ni Lord that in the area of finances, we are living in prosperity, in abundance, and even no, maghinubra gyud ang matag usa. Especially ga-serve diha kay Lord. And dili na nato ma-experience if wala ta kabalo o wala na reveal sa atoa, unsa gyud ang secret sa kingdom of God. And I would like to share to you Matthew 13 verse 23 in TPT version. Ano siya dere? As for the seed that fell upon good, rich soil, represents the one who hears and fully embraces the message of the kingdom. Their lives bear good fruit. Some yield a harvest of 30, 60, even 100 times as much as was sown. No? Masabta na to diri that ang giving, may it be your tithes, your offering, your seed, dili lang na siya ga-represent sa value. No? It doesn't only represent 100, 1,000, 5 digits, 6 digits, or 7 digits. It's not only representing the value of your giving. No, pero iyang ingon diri, whatever you will sow, it will represent your heart. No? It will represent kung kinsa gyud ang naa sa imong kasing-kasing if you fully embrace the message of the kingdom. No, it will represent your heart, it will represent your faith, it will represent your trust in the Lord. No, nga sa atohang paghatag, sa atohang giving, paghatag sa atong offering, it represents, Lord, my trust diha sa imuha that whatever I give today, you will, no, ganina sa word in Ephesians, you will, no, God will do exceedingly abundantly more than what you ask or even imagine. That, no, dito sa verse in Matthew 13:23, nag-mention siya, ba nga, your lives will bear good fruit. Dili lang kay dublihon, dili lang kay ikaupat, pero yang gi-mention diri, that time that you will give, no, with your heart and your trust and your faith, no, your harvest will yield 30, 60, and even 100 times. No, sa atong giving karon na morning, have that faith in the Lord, trust in the Lord, that Lord, this giving represent my dreams. This giving represent my desires. This giving represent the ministry that I want to have. And as I give this, Lord, I know you will gonna multiply it more than sa imuhang kaya huna-hunaon or i-imagine. God will abundantly and exceedingly increase it. No, so let's have faith sa tuhang giving karon na morning. No, itodo mo na kay Lord. Itodo mo na ang giving. No, karon nga morning diha kay Lord. So let's pray for our giving. Lord, thank you, Lord Jesus, Lord, for your word, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord Jesus, that whatever you have entrusted unto us, whatever you have, Lord, put, Lord God, in our hands, it is, Lord Jesus, Lord, your desire that everything, Lord, ma-maximize, oh God. Nothing will be wasted, oh Lord Jesus. Even our, Lord, our strength, even, Lord Jesus, the faith that we have. Lord, we thank you that each and every one will grow in faith, oh Lord. Will maximize, oh Lord Jesus, Lord God, our service, gidiha sa imuha. And even as we give, Lord, let this giving, oh Lord God, Lord, represents our heart, our faithfulness, Lord, our trust diagid sa imuha. And even, Lord, it will represent the generosity, Lord, nga nagsugod gyud diha sa imuha. Bless every offering. Bless every tithes, Lord, every giving, oh Lord Jesus.
Lord, it will represent, Lord God, our heart, oh Lord God. And in return, oh Lord, we know, Lord Jesus, Lord God, that you are, Lord, faithful Father, faithful, Lord God, na Ginoo, Lord Jesus, who will exceedingly, abundantly, Lord Jesus, bless each and every giving, oh God. It will yield 30, 60, and even 100 times, Lord Jesus, Lord God. Diha gid sa imuha. We honor you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let's give.